Hello everyone, mga kids! Kumusta na kayo dyan? I hope you are always healthy with your family and friends. So, this is it lang. Dito na naman si Teacher Christine para magturo sa inyo tungkol kay Jesus. Are you ready na ba for a new lesson? Wow! So, before we begin, let's all pray muna tayo para mag-guide tayo ni Jesus kung ano ang gusto niyang ituro niya for this day. So, ipikit na natin ang ating mga mata. Lord Jesus, salamat po dahil sa another day na naman para matuto ulit tungkol sa iyo. Samahan mo kami sa araw na to. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan, before our new lesson, let's all recap muna tayo. Siyempre, kung ano yung mga natutunan natin for the month of July. Ano yung una nating natutunan? Yes, ang una natin natutunan ay Jesus taught the parable on us. Bakit nga ba tayo tinuturuan? Para malaman natin ang buong katotohanan by opening our eyes and ears to the God's truth. Amen ba, mga kids? Ayan, next naman natin i-recap yung nakaraan nating lesson. Ano nga ba yung natutunan natin? Yes, tama. Ang natutunan natin ay the parable of the soil. Yun yung apat. Una, the seeds that fall on the path. At number 2, the seeds that fall on the rocky ground. At pangatlo, the seeds that fall on the thorn bushes. At pang-apat, the seed that fall on the good soil. Wow! Ang lesson natin doon ay manatili tayong magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos para tayo ay mabunga. Amen ba? Ayan na, this is it na for a new lesson. Ano na naman kaya ang pwedeng ituro ulit ni Jesus para sa atin? Are you ready na ba? Yes! Mga kids, ang lesson natin for this day ay the stories of the kingdom. May tatlo tayo mapapag-aralan na parables. Una, the parable of the weeds. Pangalawa, the parable of the mustard seed. At pangatlo, the parable of the yeast. Pakikita natin lahat yan ay sa Matthew chapter 13, verse 24 to 33. Mga kids, para lalong natin maintindihan, ulahin muna natin pag-aralan for this day ay the parable of the weeds. Makikita natin sa Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Ayan, basahin na natin para malaman na natin ang lesson natin for this day. The parable of the weeds. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like this. A man sowed good seed in his field. Sabi dito ni Jesus, the kingdom of heaven, yung heaven mismo, is like this, kagaya nito. Nililate ni Jesus itong story na to sa kingdom of heaven. May isang lalaki na nagtanim ng seeds sa kanyang field. Ayan, basahin pa natin. One night, when everyone was asleep, an enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Ibig sabihin, habang natutulog yung mga tao sa mga fields, ay dumating ang kaaway, ang Satanas. Ito ang sabi na nagtanim din siya ng weeds. Lilakay sa wheat at tumakbo ito. Ayan, basahin pa natin kung ano nangyari. When the plants grow and the heads of grain began to form,
Then the witch showed up. Ibig sabihin, nung tilalim ng kaaway yung plants, nag-grow ito at napakita na nagtalim ang kaaway. Makikita yun. Basahin pa natin kung ano pang nangyari. The man's servants came to him and said, Sir, it was good seed you sowed in your field. Where did the weeds came from? It was some enemy who did this, he answered. Ibig sabihin, may nagtanong kay Jesus. Sabi niya, maganda ang tinanim niya sa kanyang field. Pero, bakit may nakita daw siyang mga weeds? Ang sabi ni Jesus, ito yung tinanim ng kaaway. Basahin pa natin. Do you want us to go and pull up the weeds? They asked him. No, he answered, because as you gather the weeds, you might pull up some of the wheat along with them. Ibig sabihin, nagtanong yung tao kay Jesus. Ang sabi niya kay Jesus, gusto yung bang alisin natin yung weeds na tinanim ng kaaway? Ang sagot naman ni Jesus ay, hindi, huwag mong aalisin. Dahil pailalis mo yun, may isasama yung wheat. May sinabi pa si Jesus, basahin natin, let the wheat and the weeds both grow together until harvest. Then, I will tell the harvest workers to pull up the weeds first, tie them in bundles, and burn them, and then to gather in the wheat and put it in my barn. Ibig sabihin, tuon sa sinabi ni Jesus, sabi niya, hayahan mo itong magsama, yung tinanim ng kaaway at yung tinanim niya. Dahil pagdating ng araw ay uulahin niya na alisin yung tinanim ng kaaway at itatapon ito at ilalakay sa apoy. Gosh! At sabi pa dito, yung natira, yung good seed ay ilalakay sa barn ni Jesus. Wow! Ibig sabihin ni Jesus ay hayahan daw na magsama yung tinanim ng kaaway tun sa tinanim niya. Until sa pagdating ng araw na uulahin niyang alisin yung tinanim ng kaaway. Itatali ito at ilalakay sa apoy. Gosh! At yung matitira na wheat na tilalim ni Jesus ay mapupunta sa barn. Wow! Yan, labasan na natin ang buong parable of the weeds. May naintindihan pa kayo mga kids? Para lalo pa natin maintindihan, explain ni Teacher Christine kung anong ibig sabihin nito. Sabi dito, the Son of Man is the farmer who plants the good seed. Ibig sabihin, yung farmer, yung nagtalim ng mga good seed ay walang iba kundi si Jesus. Next naman, yung field na sinasabi tungkol sa labasan natin ay world. Ibig sabihin, buong mundo. Mundo yung field. Itong tinitirhan natin, yun yung tinutukoy ni Jesus na field. And the good seed represents the people of the kingdom. Ibig sabihin, yung tinanim ni Jesus na good seed ay yung mga taong nagpa-follow sa Kanya, kay Jesus. Yung mga Kristiyanong nakaaral, nagsalita ng Diyos. Amen! Next naman, the weeds are the people who belong to the evil one.
The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. Ibig sabihin, yung weeds na lahihalo tuon sa tilalim ni Jesus, la good seed, ay kali yun sa kaaway. Yun yung tinanim ng kaaway. Sila sabi dito ni Jesus ay sila yung mga taong disobedient kay Jesus. Sila yung mga sumusunod sa kaaway. Gosh, hopefully hindi tayo yun mga kids. Next, the harvest is the end of the world and the harvesters are the angels. Ibig sabihin, yung harvest sa taktang panahon ay magkakaroon ng katapusan ng mundo. Gosh! Ibig sabihin, mga kids, may katapusan itong mundo na ito. Darating si Jesus. Ile-explain dito sa nabasa natin na darating ang panahon na darating si Jesus dito sa mundo at kukulin niya yung mga taong sumusunod sa Kanya. At ang maiiwan ay yung mga disobedient, yung mga sumusunod sa kaaway. Hopefully, hindi tayo kasama dun sa kaaway. Hopefully, nakasama tayo doon sa kukunin ni Jesus papunta sa Kingdom of Heaven. So, ibig sabihin pala mga kids ay totoo na may heaven at may hell. Darating ang panahon na makakaranas tayo, i-judge tayo kung saan tayo mapupunta. Kung doon papunta tayo sa heaven o papunta sa hell. Gosh! Kaya mga kids, ipagdasal natin na tayo ay kukunin ni Jesus papunta sa heaven. Dahil pag hindi tayo kinuha ni Jesus, malamang mapupunta tayo sa hell, sa kaaway. At alam niyo ba ang nasabi sa Bible na malalakay yung mga tao na may iwan sa apoy. Gusto niyo pa yun mga kids? Mga kids, sa labasan natin, makikita din natin na si Jesus ay napaka-patient niya sa atin. Dahil pinipigyan pa tayo ng chances na baguhin ang ating sarili. Labagpako tayo at tuluyan na maging obedient sa Kanya. Wow, amazing! Kasi mas gugustuhin ni Jesus na maisama tayo sa Kanyang kaharian. Kaya pinibigyan pa tayo ng chances na magbago at maging obedient sa Kanya. Wow! Kung pwede, ayaw niya na maiwan tayo. Ganun tayo kamahal ni Jesus. Pero kung tuluyan tayong matigas ang ulo, hindi tayo sumusunod sa Kanyang utos, malamang mapupunta tayo sa kahaway, sa impyerno. Gosh! Kaya ang lesson natin for this day ay makikita na mahal tayo ng Diyos dahil pinaparimay sa atin ng Diyos na may heaven at may hell. Totoo ito. Kaya, kailangan matuto na tayong humingi ng tawad sa Kanya. Magpaka-humble tayo, magpakumbaba tayo na tayo ay nakakasala. Amen. At ang lesson po natin, tuwing nagkakasala tayo sa Diyos, ay napapalayo tayo sa Kanya at napapalapit tayo sa kaaway. Kaya, manatili tayo magdasal, manatili din tayo magbasa, makinig ng Kanyang salita para ma-guide tayo sa tamang daan, para hindi tayo mapalayo, para sa pagdating ni Jesus Christ ay
tayo ay kukunin niya papunta sa heaven. Amen, mga kids? Mga kids, still, ang lesson pa rin natin for this day ay kaya lang dati, nung nakaraan na topics natin ay manatili napuksal ang ating mga mata at ang ating mga tenga sa kanyang mga salita para ma-remind tayo ni Jesus kung ano ang nasa tama at nasa mali para hindi natin magawa yung mali. Ayan, marami na naman tayo natutunan sa araw na to. Maraming pinaremind sa atin si Jesus. Wow, amazing! Kaya, let's all pray na tayo. Ipikit na natin ang ating mga mata. Lord Jesus, salamat po for this day. Tayo marami kaming natutunan sa oras na to. Marami kayong pinaremind sa amin na kami ay mahal na mahal mo. Kaya, pinipigyan mo kami ng chances na magbago at patuloy kaming gumawa ng tama, makik-obedient sa iyo para pagdating ng araw ay may sasama mo kami sa iyong kaharian sa langit. Lord, tulungan mo rin kami na hindi kami makagawa ng mali, na makik-obedient sa iyo always. In Jesus' name we pray. Amen. Bye everyone, little kids. Let's all always continue watching the Kids BS Online para matami pa tayong matutunan. Amen? See you again for the next video, mga kids. Stay safe and healthy with your family and friends.